Attorney, una sa lahat, sa likod ng mga kaliwat ka ng panukala, kayo po ba ay willing magtestigo o magbigay impormasyon sa Kamara o Senado ng inyong nalalaman kaugnay sa online gambling? Bilang CEO ng Capstone Intel Corporation, nais naming ibahagi ang resulta ng aming pag-aaral. And as early as 2023, nagkaroon na kami ng survey na ang lumalabas po ay 6 out of 10 Filipinos po ang nagsusugal. 6 sa bawat 10 Pilipino ay nagsusugal online at ang edad po ay kinabibilangan ng 18 hanggang 40 taon, so 40 years old. At tinanong din po namin, ano po ba ang nagtutulak sa mga Pilipino para lumahok o mag-try ng online gambling? Sabi po ng aming pag-aaral, 39% po ang sumusubok upang sila ay swertehin. At 32% naman po ang naglalaro online dahil gusto po nilang kumita ng mabilis. Atin din pong sinuri ang frequency ng kanilang pagtaya online. At lumalabas po, 30% po ay tumataya ng 2 hanggang 3 beses po sa isang linggo. At 42% naman po ang tumataya at least 1 month. Ano pong ipinapakita ng survey? Ito pong online gambling ay hindi na po ito isang underground na gawain o diversion. Ito po ay mainstream na po o lifestyle, naging nakagawian na. At sa iba't ibang kadahilanan, makikita po natin na ang nagtutulak po sa kanila ay desperasyon, gusto pong kumita ng mabilis. Kaya po ang nakita ay ito'y isang health problem sa po ito more than a regulatory issue. Attorney, hindi po kaya sa oras na maipasa ang mga batas na naglalayong iban ang online gambling, hindi kaya mag-underground naman ito? Naniniwala ba kayo na dapat i-regulate lang itong online gambling? Ang naging panukala po namin mula po nung nagdaang taon ay i-regulate muna ang access to online gambling. Kaya po ito nagpo-proliferate for 2 reasons. Number 1, anonymity. Number 2, because of access. So we agree with the proposal na i-regulate po ang online gambling, hindi po absolute ban sana. Because there is really a danger, baka nga po sila mag-underground. So mas mahusay na i-regulate po ito ng mahusay ng PAGCOR at mag-upisa po tayo sa pagre-regulate ng access sa mga links at sa mga apps and websites po nila. Right. Kahapon, nag-issue po ang PAGCOR ng kanilang polisiya o regulasyon. Ipinatatanggal na po ang mga billboards, mga ads at i-regulate ang mga advertisements sa televisions and other platforms, pero hindi po nabanggit ang online platforms. Ang atin pong panukala sa PAGCOR, sana po ang ipagbawal ay ang online advertisements po ng mga gaming apps. Sapagkat dahil online nga po ito, nagiging accessible po ito. Hindi lamang po sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na po sa mga kabataan talaga namang digitally inclined. And the worst case is even minors po na nagagamit ang telepono ng kanilang magulang, wala pong KYC, minor de edad, nakakapaglaro po sila. So sana maging stricto po ang regulasyon ng PAGCOR at unahin po ang pag-regulate sa access by actually imposing a ban on all forms of advertisements, similar sa ginawa po ng bansang Italia. Italy issued a dignity decree, yan po ang tawag nila, dignity decree on 2018, absolutely banning all forms of advertisements involving gambling. Right. Sa totoo lang po, meron tayong kaparehong batas, meron po tayong absolute prohibition para po mag-advertise ng sigarilyo and other tobacco-related products. Dahil ito daw po ay nakakasama sa kalusugan. And following that example, pwede rin tayong magkaroon ng batas kung saan binaban po natin ang lahat ng klase ng advertisement para po hindi ito makainganyo o makapag-anyaya, lalo na po ng mga vulnerable sectors, lalo na po ang mahihirap, ang mga kabataan na talaga pang prone sa gatinong klase na mga endorsement ng mga sikat na mga artista and influencers giving legitimacy
to this kind of activity, Right. pero dapat po regulated talaga. Now, thank you very much for your insight and for your time. Maraming salamat, Attorney Nick Conti. Thank you very much po.